Ang lihim ng apartment. Mag-grade 4 ako nang nagdesisyon ng aking mga magulang na lumipat mula Novaliches papunta ng Las Piñas. Nagkaroon kami ng financial problems ng aking pamilya dahil nawala ng kabuhayan ng parents ko dahil sa pagkalugi sa negosyo. Napili namin ang Las Piñas kasi ang mga kamag-anak namin sa father side ay doon nakatira ng medyo matagal na. Mga limang iba't ibang bahay din ang sinubukan naming tignan at kilatisin. Napili ng mga magulang ko ang apartment sa isang subdivision sa Las Piñas. Bukod sa mura na, saktong meron itong dalawang malalaking kwarto. Itong apartment na ito ay medyo mas malaki ang sukat kesa sa ibang mga apartment noong mga panahong yun. Merong 4 na units ang apartment. Sa unit number 3 o door number 3 kami nagrenta. Kada unit ay may dalawang palapag at isang CR, dirty kitchen na maliit at maaaring pumarada ang isang sasakyan sa tapat ng unit. Tahimik ang paligid kasi dead end ito na kalsada. Sa likod ng mga unit ay may tangke ng tubig na nasa bandang creek ng subdivision. Masukal at malalim ang bangin sa bandang ito. Lumipas ng mabilis ang mga araw dahil sa aming pagliligpit, pag-a-adjust sa aming bagong public school na aming nilipatan ng mga kapatid ko. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ako ang in charge sa pag-aalaga sa kanila. Madalas ay kaming magkakapatid lang ang nasa bahay dahil ang tatay namin ay naghahanap ng bagong trabaho at ang nanay naman namin ay nagtitinda ng sari-sari. Umaga ang pasok ko sa school. Sa public school kasi ay shifting ang mga klase. Ang grades 1 to 3 ay panghapon at grades 4 to 6 ay pang-umaga hanggang hapon. Pag-uwi galing eskwela ay diretsyo na sa gawaing bahay, linis, ligpit, luto ng pananghalian, review sa hapon. Sasamahan ko ang mga kapatid ko sa labas pagbandang 5:00 na ng hapon kapag hindi na mainit para maglaro. Pagdating ng 6:00 o 6:30 ng gabi, kailangan ay nakauwi na kami, lalo na ako para maghanda ng makakain. Pagkakain naman ay magliligpit at maghuhugas ng mga pinagkainan, sunod ay gagawa na ng mga assignments, at pagkagat naman ng 9:00 ng gabi, kailangan ay nakahiga na kami. Masasabi kong mahigpit ang aking mga magulang. Sumusunod naman kami kadalasan sa mga utos nila. Pero may mga pagkakataon na hindi maiwasan ang katigasan ng ulo namin. Isang hapon ng Sabado, hindi pa kami nakakalabas ng bahay para maglaro, napansin ng kapatid kong sumunod sa akin na si Raquel na may kumalabog sa sahig sa second floor. Nung time na yon, kaming dalawa lang ang nasa bahay. Naisip namin, baka may nahulog lang na gamit mula sa cabinet. Tuloy lang kami sa paggawa ng assignment. Maya-maya, hindi na lang kalabog, pero may dalawang pares ng tunog na tumatakbo sa taas. Kahoy kasi ang sahig ng mga kwarto sa itaas, kaya rinig na rinig ang bawat ingay. Naisip namin, baka naman mga bata sa kapitbahay at tumatagos lang ang ingay. Lumabas ako at nakita ko ang unit number 2 na nakapadlock. Ibig sabihin, wala yung dalawang maliliit na bata sa kabila. Samantalang sa unit 4 naman, ay si Ate Elsie lang ang nandun, ang yaya at katulong ng pamilya ng kapitbahay namin. Pagbalik ko sa bahay, sabi ko kay Raquel, wala mga batang kapitbahay namin. Medyo nakaramdam kami ng takot, kaya napagkasunduan namin na hindi kami maghihiwalay hanggang makauwi ang mga magulang namin at ang bunso naming kapatid mula sa mall. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang na-experience namin. May mga tumatakbong paa sa itaas. Pero kapag tiningnan mo naman, wala namang talagang ibang tao at hindi din nanggagaling sa mga kapitbahay. Ang mga sumunod na nangyari ay mas kakilakilabot. Ang tito ko na galing probinsya ay nakutuloy sa amin pansamantala. Naghahanap din siya ng trabaho. Masayang kasama si tito. Madalas siyang nakikipaglaro sa amin at may katulong na ako sa pag-aalaga sa mga kapatid ko tuwing wala ang aking mga magulang. Isang araw, ang bunso naming kapatid na si Francis, na 5 taon nung time na yun, ay nagsusumbong na tinakot daw siya ni tito. Sabi ko, hindi yun pwedeng mangyari kasi nasa labas si Tito Roy at nagbabasketball.
Umiiyak si Francis at pinagpipilitan na may nakita siyang kamay sa itaas ng kwarto. Umakyat kaming tatlo. Ako, si Raquel at si Francis. Sabi ni Francis, naglalaro daw siya sa itaas nang may napansin siyang malaking kamay na nakahawak sa gilid ng pader ng pintuan. Ang kamay daw ay malaki, lagpas doble ng normal na kamay, mabuhok at maitim daw. Nang makita niya ay nagsimula na siyang sumigaw at umiyak. Nawala bigla ang kamay at bumaba na siya para magsumbong sa amin. Inilihim namin ito sa aming mga magulang dahil baka mainis sa amin dahil parang nangungulit lang ang dating namin eh. Hindi pa doon natapos ang mga pangyayari. Meron kaming lumang-lumang electric fan na nasa sala. Ito yung klase ng electric fan na bakal pa ang blade at 3D ang tatak. Desk fan ito na kulay cream. Ang controls ay pataas-baba na maliit na buton. Habang nagkukwentuhan kami ni Raquel, bigla na lang itong umandar. Kaming dalawa ay nasa dining area. Malapit lang naman ito sa sala, kaya alam namin na walang isa sa amin ang nag-on nito. Nagkatinginan kaming dalawa at napayakap sa isa't isa sa takot. Mas lalo kaming natakot dahil napansin namin na hindi nakaplug ang electric fan. Sinubukan namang ikwento sa nanay namin, ngunit hindi siya interesado at sabi niya ay pagod daw siya. Sa mga sumunod na araw, may mga naririnig na naman kami nagtatakbuhan sa mga kwarto sa itaas, kahit na kumpleto na kami sa bahay. Hindi ito pinapansin ng magulang ko kahit nasabihin namin sa kanila na ito ang ingay na banggit namin sa kanila nung minsan. Para sa kanila, wala namang nakikitang kahit ano, sa tao daw matakot at hindi sa multo kung meron man. Medyo nakaramdam ako ng inis at lungkot kasi parang walang pakialam ang magulang namin sa mga na-experience namin sa bahay. Naiintindihan ko naman sila, pero sana ay bigyan din nila ng pansin ang mga kinukwento namin. Hindi makahanap ang tatay ko ng trabaho. Tuwing uuwi siya ay hindi maganda ang mood niya. Nahihirapan siyang makahanap ng trabaho, sabi niya dahil baka may edad na din siya. Medyo napapadalas na tuwing uuwi siya ang nakainom siya ng alak. Nagsishare kami ni Raquel sa kwarto. Magkadikit ang aming mga kama na nakadikit naman sa gilid ng kwarto kung nasa ng bintana. May kalakihan ang bintana ng mga kwarto. Ang view mula dito ay likod bahay ng kaibigan kong si Carmen. Magkatapatan ang pinto ng kwarto ng mga magulang namin at kwarto namin ni Raquel. Sa gitna nito o dun sa tumbok ng hagdan ay may altar kami ng Santo Niño na iniilawan lang ng dalawang maliliit na ilaw na hugis apoy, yung kulay pula. Lahat ng ilaw sa bahay ay naka-off pag matutulog na kami. Para daw tipid, sabi ng nanay namin. Isang madaling araw, nagising ako. Hindi ko alam kung anong oras na noon dahil wala kaming orasan sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit ang tingin ko ay nasa gawing pinto. Nakabukas kasi ang pinto namin kapag natutulog kami. May napansin akong babae na nakaharap sa direksyon namin. Mga ilang segundo ako nakatingin dito bago ko napansin na white lady pala ang tinitingnan ko. Ganun pala ang itsura ng white lady sa totoong buhay? Naistatwa ako sa pagkatitig at naluha ako sa takot. Siguro ay mga kasing tangkad ko lang ito. Andun siya sa ilalim ng altar ng Santo Niño at nakaputi. Ang buhok niya ay lagpas ng konti sa kanyang balikat at hindi ko makita ang kanyang paa. Para bang walang laylayan yung bestida niya at mukha itong nakalutang. Una ipabulong kong tinatawag ang pangalan ni Raquel. Umaasa na magising siya. Pero hindi. Tulog na tulog. Malalim matulog si Raquel. Inaalog ko na siya. Talagang hindi siya nagigising. Kinakausap ko siya ng pabulong na may white lady, may white lady. Dahil tulog pa rin siya at andun pa rin ang white lady, nagtalukbok na lamang ako ng kumot. Hinihiling na sana ay wala na siya pagdilat ko. Binaba ko ng mabilis ang kumot ko. Nasa loob na ito ng kwarto at nakatingin pa rin sa akin. Nagtalukbong na lang ako ng kumot at nakatulog sa sobrang takot. Aaminin ko, medyo naiinis ako kay Raquel. Pagkagising namin ay kunento ko sa kanya ang nakita ko. Hindi siya naniniwala sa akin at aaminin ko na nagtampo ako sa kanya.
Ang tatay ko ay wala pa ring nahahanap na trabaho matapos ang 3 buwan. Medyo lumalala na ang sitwasyon sa bahay at mas napapadalas na ang pag-inom niya ng alak at pag-aaway nila ng nanay ko. Ang nanay ko naman ay hindi na din alam kung paano pa kami makakaraos sa araw-araw. Gaya ng ibang mga gabi, umuwi ng madaling araw ang tatay ko. Inakyat niya kami sa taas habang tumatakbo at tinatawag ang pangalan ng nanay ko, pati kami ni Raquel at Francis ay nagising. Sabi niya, may white lady sa baba, may white lady sa baba. Nagalit ang nanay ko. Sabi niya, lasing ka na naman. Ano ba naman yan? Wala ka na lang ang trabaho, ganyan ka pa. Iistorbohan mo pa kami sa pagtulog. Sabi ng tatay Ben ko, kumakain ako. Kumuha lang ako ng tubig. At pagtalikod ko, may white lady na sa dulo ng lamesa. Medyo kinakabahan ako. Kasi hindi naman kinuwento ni Raquel sa magulang namin ang tungkol sa white lady na nakita ko kahapon lang dahil baka mapagalitan na naman kami. Hindi ko maiwasang mapaisip, ito kaya yung parehong white lady na nakita ko? Tinanong ko siya, anong itsura? Sabi niya, ang buhok ay lagpas ng balikat at wala daw itong mukha. Ganun na ganun din ang nakita ko. Walang mukha. Blurred ito. Nananahimik lang ako at tumango. Bumalik na kami sa tulog pagkatapos nun.